Tama bang aral yun? Naku po, pastor, elder. Asang-asa kami na pupunta kayo rito para naturuan kayo. Ayan, gusto nyo yatang turuan kayo dyan sa video. Sige. Eh, hindi ka nagpunta rito eh. Hinihintay namin kayo rito. Ang laki ng banner namin dito. Ano yung ginawa mo? Sister? Ha? Welcome, Elder Bernito Cabargo. Kamukat-mukat mo eh. Walang dalaw hanggang walang kautusan. Saka nakakita ng elder na gano'n. O, elder, pasensya ka na. Nasa Biblia rin yan. Ang nagkakasala, ano sinabi niya po sa Pablo kay Timoteo? Paalalahanan mo sa harap ng mga kapatid. Eh, kung nagpunta lang din sana kayo dito, di sana nagwan-wan tayo. O. Eh, hindi kayo napunta. Pinakinggan niyo yung mga marami kami isusumbong eh. Ha? Mainit daw sa tala. Ayan, paano hindi mainit? Eh, kaya nga hinihintay namin kayo rito, tagal na panahon. Ayaw magpakuman sa aming bro. Ayaw magpakuman. Ano sinabi kay Louie? Nagkukuman ka na? Ayaw magpakuman sa membro. Ang gusto niya, ay, totoo naman eh. Kailangan na magkukuman sa kanya, pastor. Yan, kakampi. Ay, hindi lalaki yun. Ako, hindi ko pa sinasabing ba din sila. Basta't hindi lalaki. Ang sabi sa Biblia ay, kaliit-liit ang utos yan. Wala na po tayo doon sa Naku, 10 Commandments, hindi na. Kaya nga sabi ni Kristo eh, kaya ang sino mang sumuhay sa isa sa kaliit-liit ang mga utos na ito. Pag binasa mo pa sa English yan eh, list of the commandment. Hindi na po yung 10 Commandment, list of the commandment na. Kaya nga sinabi sa Isaiah 42, 21, kinalulugdan ng Panginoon na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Anong dadakilain ay 10 utos? Ang laki-laki doon, nakasulat ka sa 2 taples na bato yun. Kaya nga ay magnify niya eh. Yung kaliit-liitan, maliit yun. Kailangan pang gamitan ng magnify para mabasa mo yun. Di ba? Kaya nga yan ang dinakila ni Kristo, yung mga kaliit-liitan mga utos. Paano ba, ano bang kaliit-liit ang utos yung dinakila ni Kristo? Oh, Matthew 5. Sabi niya sa Matthew 5 eh. Diba? Matthew 5, versikulo 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Katapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. 10 utos pa ba yan? O, pag sabi ka lang ng ulul ka, impyerno ka na. Eh, paano isineting demotion ni Apostol Juan yan? Sa unang Juan, ano sinabi ni Apostol Juan? Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapatid na nakikita mo, hindi umaibig, hindi umapuntahan, hanggang walang kautusan eh. O, sige nga. Tapos sasabihin mo, iniibig mo yung Diyos? Kaya ano sinabi niya? Ang napupuot sa kanyang kapatid, ano? Mamamatay tao. Yung napupuot ba? Nasa 10 utos ba yun? O, yan yung dinakila ni Kristo. Ano sinabi niya? Ang sino mang mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. Narinig niyo yung sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. Mga tao sa una yun, mga tao pa tayo sa una. Kaya nga inaalis na yung uli. Eh, hindi tayo mga tao sa una. Kasi nabihan na 10 utos. Yan ang inaalis na una upang maitatag ang ikalawa. Yung pagkahandog ng kanyang katawan na yun. Magsalita ka na ng ulul ka, ay impyerno ka na.
Yung hindi ka lalaki, ay nako, hindi ka kilala ni Kristo. Kailangan magpakalalaki kayo. Sabi nga, huwag kang hahatol eh. Kasi bakit huwag kang hatol? Kasi pag kayo mahatol ka, yung hinahatulan mo agad yung kapatid mo sa gitna ng ano, mo, naninira ka ng kapwa nun eh. Kaya yan yung sinasabi sa ito, sa 21, yung magsalita, arakan, mapapasapahan ka sa Sanhedrin. Ano yan eh, yan yung tinatawag na libel. Paninirang puri yan. Bili mo, saan ka nakakita ng Pastor Elvin, naninirang puri? O bakit? Pupunta rin sa mga kapatid. Ay, mga tagatala, wala nang kautusan. Binabago ang aral. Talagang magbago na aral eh, ng Jerusalem Church of God eh, hindi na aral ng Sinai tayo eh. Oh. Sinabi na nga, Isaiah 43, gagawa ng bagong bagay. Sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 19:20, sa daang bago. Ang sabi ng Diyos, inilagay ko ang aking hari sa aking bundok, banal na bundok ng Sion. Bundok ng Sinai pa ba? Yan. Kaya nga sinasabi, mayroong una, no, na inaalis ang una. Yan. Doon sa sinasabi inaalis ang una, pinapagimbalan tayo ngayon doon sa pagkahandog ng katawan ng Kristo. Nung maihandog ni Kristo yung katawan niya, may inaalis siyang una. Ibalikan natin para maintindihan ng mga pastor natin. Sabi nga sa kolokyal na salita, ang hirap magpalaki ng magulang. No? Eh, hindi bali. Kahit magulang, pinalalaki. May pag-ibig yun. Ang mahirap doon, mahirap kumisan sa magulang. Oh, gusto na magsarili yun. Nasa Biblia naman eh. Pagka nag-asawa na, kailangan kumisan ka na. Hindi palagi nasa magulang ka. Bakit? Mag-aaway yung biyanan mo, yung biyanan ng asawa mo. Yung nanay mo, kaaway ng asawa mo yan. Yung nasusulat yan, magkaaway yan. So yan po, no? Makikita po natin, kailangan po masunod natin yung sinasabi ni Apostol Pablo na humarap kang subok na gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Hindi po kinakabasa tayo ng kautusan, 10 utos na. Tapos pupunta sa Apokalipsis, narito ang pagtitiga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Kristo. Tuloy mo yung utos, sasabihin 10 utos daw yun. Sino ngayon ang nagdagdag? 10 utos ba sinabi ron? Porque commandment eh, 10 commandments na. E paano ngayon yung list of the commandments? May English ba yan, brother? Sahin natin sa English. Mateo 5, versikulo 9. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Least of the commandment. Kaya pagka nangabasa po tayo ng kautusan, utos. Huwag tayong kagad magbibigay ng konklusyon, ng interpretasyon na 10 utos yun o ikapu, gaya nga ni Suriano rin. O, di ba? Gaya nga ng International Church of God. Nakabasa lang ng Hebreo 7. Nang palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan naman ang kautusan. 10 utos na rin yun. Ay, ano? Sa International Church of God naman, ikapu naman yun.